Commissioner, unahin na po natin ito pong inilabas po ninyo na landmark anti-conflict of interest policy dyan po sa BOC. Ibinigay nyo po yan July 10. Ayon po dito sa memo, mahigpit pong pinagbabawalan ang lahat ng opisyal at empleyado ng BOC ng pagkakaroon po ng kahit anong involvement, direkta man o hindi, sa customs brokerage operations. Gusto lang po muna naming malaman siguro, ano pong nagtulak sa inyo para maglabas ng ganitong klaseng polisiya? Sa pag-upo nyo po ba noon sa customs, may particular incident or datos para po ilabas po agad itong memo na ito? Tama po kayo. Actually, bago po ako bumalik sa BOC, may mga narinig po tayo, mga reklamo po among the stakeholders. Kasama na rin po yung reklamo sa mga warehouses. So minabuti po natin na dapat tigilan na po talaga yan. So alam naman po natin, nangyayari naman po talaga yan. Kaya lang, very basic naman kasi pag tayo ay regulator, kasama ako doon, siyempre kasama na ako ngayon. Pag tayo ay regulator, ibig sabihin kawani ka ng isang ahensya ng pamahalaan, very basic naman po talaga for decency sake at para walang conflict of interest, dapat naman talaga hindi rin kayo nagne-negosyo doon sa loob ng inyong ahensya. Dahil kumbaga lugi naman po yung ibang mga, in this case, mga brokers or even forwarders, halimbawa. Pero yon another story yon. So, madedehado naman po sila. Ang dulo niyan, kapag nadehado sila, pangit po yung kumbaga kompetisyon, hindi po ito magiging pagalingan, kundi maaaring maging parang ipitan. Walang laban po yung private sector sa amin kung gagawin po namin yan. Kaya very basic yun ngayon. Pag hindi po masigla po yung sitwasyon sa loob ng bureau, sa loob ng ating mga ports, definitely may epekto po yan doon sa ating koleksyon. Yun po ang ating primary mandate. Pag ang koleksyon bumaba, mangungutang na naman po bansa, ayoko po maging kasama sa pangungutang ng bansa, plus ito po yung delikado. Pag tinamad po ang atin at natakot ang ating mga importers na damihan yung kanilang order, yung mga ini-stock nila dahil nga po na pe-pressure sila o na pe-tension sa loob ng bureau, magre-reflect po yan sa retail price. Yun po laging dulo dahil hindi po sila maka-order ng marami, magiging mas mataas yung presyo ng kanilang mga binibili o ini-stock. Magre-reflect po yan sa dulo sa ating mga mamamayan. Mahihirapan na naman po tayo sa presyo, magulo na naman po yan.